no? Ang lahat ng ipinakukuha ng ICC. Uy. Mali. ICC. Naku po. Kaya pala ICC na nabanggit ko, mga bossing. No? Eto na po pala tayo. Doon sa susunod nating topic, wala pong iba kundi kay Bato de la Rosa. Isa pa din hong problemado. No? Pero uumpisaan ko itong topic na ito, mga kababayan. Ha? Hopefully, sana napapakinggan tayo ni Ronald Bato de la Rosa. No? Huwag mong gagawin yan, Bato. Huwag kang aabot sa punto na ganun ang mangyari. Bakit? Pwede kang bisitahin ng iyong mga kaanak doon sa ICC. Di ba? Ngayon, may pinost si Tubats, mga bossing, doon sa kanyang Facebook page, no? O yung pagkikita nila ni Torion. Ngayon, meron si Torion na kaunting payo kay Bato de la Rosa. Senator, laban lang tayo para sa bayan natin ito. Aba, saglit lang. Hoy, laban nyo lang yan. Huwag nyo naman kaming isasama dyan. Di ba? Laban lang ho nila to, mga kababayan. Ba't tayo sinasama? Hinahunting ka pa rin. Senator, ingat palagi, ha? Hindi, ito nga ang sabi dyan No, Torion. Ang sabi dyan, wala naman daw warrant of arrest. Mismong kayo nagsasabi, walang warrant of arrest. Ngayon, ang dahilan kung bakit magsasampa ng kaso o bakit magsasampa ng ethics complaint kay Bato de la Rosa, kasi absenero Hindi pumapasok Wala namang dahilan para hindi pumasok. Wala namang warrant of arrest, mga kababayan. So isa, yan sa posible at maaaring kaharapin ni Mikmadi. No? Isa po yan. Ngayon naman mga bossing, isa naman problema din nila, baka paglutang niya naman sa Senado, baka biglang maging aktibo na yung warrant of arrest. Diba, Chi? Hindi ko tinatakot. Ikaw naman, kaibigan natin to si Senator Bato de la Rosa. Diba? Ngayon naman, kapag baka biglang maging aktibo. Kung matatandaan nyo po, ang pagkaka-describe po ni Ombudsman Boying Remulla ay, daw po, mga kababayan? Isang pirma o isang dokumento or maliit na bagay na lang. Tapos, official ng warrant of arrest yung kay Bato de la Rosa, mga bossing. Walang pagkalalagyan Pumasok. Baka biglang arestuhin. Baka biglang, ito na, pumasok si Bato. Boss, pakilagdaan na to. Boss, boss, yung dokumentong kulang nito para maging ganap ng warrant of arrest. Yun ang iniisip nila dyan. Pag hindi naman pumasok, ethics complaint naman. Saan ba naman talaga lalagay si Boss Bato de la Rosa? Pumasok o hindi, walang kalalagyan. Ano sabi dito? Attorney Israelito Torion shared an old encounter with Senator Ronald Bato de la Rosa through a social media post. In the caption, Torion expresses encouragement and concern for the senator, writing, Senator, laban lang, huwag ka man lalaban. Baka hindi yun yung ibig sabihin ni Torion. Senator, laban lang tayo para sa bayan. Ibig sabihin ni Torion, lumaban daw kayo. At ipinamumuka na yung laban ninyo diyan sa ICC laban ng bayan. Huwag nyo kami sali dyan. Nananahimik kami dito. Kami, nag-aantay kami ng Pasko. Di ba? Bams, pamunag. Nag-aantay ho tayo ng Pasko. Sila mga bossing, hindi ho yan nag-aantay ng Pasko. No, lalo na po yung mga sabit doon po sa mga flood control. Kabado yan, napapalapit na po ng papalapit yung Kapaskuhan. Kasi po, yun yung naging taning sa kanila ng gobyerno. At eto nga po, yung pilit sinasabi ng mga DDS na ang mga diskaya daw po ay hindi big fish, putik na yan. Ano ang big fish? Ganong kalaking nakaw ang big fish para sa kanila? Kasi po si Sara Diskaya,
nakakulong na bago magpasko. Di ba mga DDS? Naging superhero kasi ng mga DDS ngayon, yung mga diskaya eh. No, dahil kay Rodante Marcoleta eh. Maging state witness daw po eh. Yan yung naratibo nila. Ay nako, yung makukulong naman na yan, hindi big fish yan eh. Si Sara Diskaya o yung mga Diskaya. Billion na. Di ba? O yan yung mga akabado na dumating yung Pasko. Si Bato de la Rosa din. Malamang po, pati si Bungo din ho, mga kababayan, may kaba na din po yan. Bakit? Dahil yung kay Bungo naman po, mga boss chief amo, sir, ay kailan daw? January naman ho. Saklap, ano? Sabi ko sa inyo, mga boss chief amo, sir, kayo na nandyan sa inyong mga bahay, ako, tayo, hindi man tayo ganong kayaman, kagaya nila. Pero lagi niyong iisipin, mas mapalad tayo, mas buenas tayo, mas mayaman tayo ngayon sa kanila kasi wala tayong problema na kagaya ng problema nila. Yan po ang lagi niyong pakatatandaan. Mahalin niyo po ang buhay ninyo. No? Huwag na tayong aabot sa punto na maghangad pa ng labis-labis na yaman, maghangad pa ng kung ano-ano, tapos ang kahahantungan naman po natin, ganito. Makulong habang buhay. No? Ulitin ko po, mas buenas, mas mapalad tayo sa kanila. Wala tayong mga magagarang mga sasakyan, no? Pero malaya tayo. Hindi tayo makukulong at walang stress sa utak natin, mga bossing chief amo, sir. Diba? So ngayon ho, mga kababayan, naku, nandiyan si Sir Jorge Edralin siguro, sasabihin, patapos na naman kasi nagto-tone down na si Mark Ramos. Ganun ho talaga, mga kababayan. Sa kunabirahan! Tapos, ilalagay ko na ho ito, mga bossing. Enjoyin nyo po yung gawa ni Boss Nyolo na napakaganda po na birahan team song, mga kababayan. Sa kunabirahan! Kawawang publiko, grebe na ito. Nilalaso ng isipan, grebe na kayo. Kailangan wakasan ng katampalasan para mailigtas natin mamamayan. Mamamigay ka ba? Birahin na yan. Utak ang kakaba, birahin na yan. Kultong dede, birahin na yan. Birahin na yan, birahin na yan. Walang takot,